What's up and welcome back sa aking channel mga ka-teammate. Himayin natin ang naging performance ng San Antonio Spurs sa kanilang mga unang games sa regular season. Victor Wembanyama, hindi pang simula, pang crunch time daw. At Keldon Johnson for the win. Kindly subscribe my channel kung hindi ka pa subscriber. At hit mo na din ang notification bell para on rhythm ka sa mga bagong videos natin. Here we go. To be honest, sa laban ng San Antonio Spurs at Los Angeles Clippers ay na-disappoint ako ng husto dahil walang kagana-gana ang galaw, walang matinong play at natambakan pa sila. Grabe din ang mga errors at yung 25 turnovers ng Spurs na nagdulot ng pagkabawas unti-unti ng kanilang kumpiyansa hanggang sa hindi na makahabol sa game. Sa Footprint Center naman, sa duelo sa pagitan ng Spurs at Suns ay isang classic novels ang ating nasaksihan mga ka-teammate. Pinauna ng Spurs ang Suns sa unang dalawang quarters at slowly but surely ay kinabkab ng San Antonio Spurs ang Phoenix Suns at tulong-tulong ang Silver and Black na palamigin ang opensa ng Phoenix Suns. Suwabe yung ginawa ni Victor Wembanyama sa second half mula sa patalikod na tira, jumpers hanggang depensa. Ang French prodigy na si Victor Wembanyama ay nag-perform ng isang crucial role sa comeback ng Spurs with a jump shot from 15 feet, making it a 3-point game with 49 seconds left on the clock, then tip in a dunk to make it a 1-point game with 7 seconds remaining na nagpa-hype sa mga nanlulumong mga fans. Syempre, kung saan tila ng agaw ng candy si Keldon Johnson sa last drop ng game, wrestled double away from a stunned Kevin Durant before driving to the basket for a layup na siyang nagbigay ng panalo sa San Antonio Spurs. Maraming nakapansin na hindi pang first half si Wembanyama dahil pang crunch time ito at mas epektibo sa fourth quarter. Well, para sa akin, agree ako. Bukod sa hindi sinasagad si Wembanyama sa mga unang quarters, ay nire-reserba din ito sa second half dahil dito bibira ang Silver and Black kapag winning time na. Asahan nating laging slow start ang Spurs every game dahil sa setup ng Spurs ngayon ay tingin ko hindi madaling lalapat ang isa't isa dahil wala namang legit point guard sa starters. Kaya kung napapansin nyo, miscommunication agad at bad plays ang ating nakikita dahil hindi makita ni Sochan ang vision ng isang point guard. Hindi naman ako tutol sa pagtibon ni Sochan sa lapag, pero mas maganda kung gawing backup point guard muna ito or manatili sa small forward or power forward position. Ang laki ng difference kapag si Tre Jones ang nagdadala ng bola mga ka-teammate. Mas nakaka-benefit ang apat na nasa sahig, especially Victor Wembanyama. Pansin ko lang, hindi na gaanong ginagamit si Tre Jones at babad na babad talaga si Jeremy Sochan kapag binalik ni Coach Pop si Jones as starter. Maniwala kayo mga ka-teammate, tataas ang points in the paint at gaganda pa lalo ang ikot ng bola. Hindi kasi pinapasok ni Sochan ang loob for better opening na siyang pinuntusan last time ni Sean Elliott na kahit iba to na nga lang anya sa loob kay Wembanyama ay tiwala itong makakabuslo at makakadiskarte ito sa loob. Isa pa sa problema ng Spurs ay ang rebounding. Kayang makipagbunuan sa ilalim ng Spurs pero napapadalas lahat ng nasa sahig ay nasa labas at gustong tumikada ng tres. Kaya kapag aangat, it's either si Basel, Johnson or Wembanyama. Walang offensive boards automatically dahil lahat ay nasa labas. Ito naman ang missing piece kay Sochan. Since nasa first position ito ay hindi na magawang humabol ng bola at mag-hustle dahil ang mentality niya ay mag-facilitate lang ng mga play. Ang suggestion ko lang sa Spurs, kung gusto pa na nila ng malaking point guard, bakit hindi na lang ibigay ito kay David Basel na tingin kong kayang pangatawanan ang posisyon na ito para makagalaw sa loob si Sochan at maging efficient sa totoong laruan niya. Shoutout sa iyo ka-teammate Cerces Montepristi, kay ka-teammate Feral Imp. Shoutout sa iyo ka-teammate Norman Mendoza at shoutout sa iyo ka-teammate Juan Januarius de Salcedo. Maraming salamat sa pagsuporta sa aking channel. That's all for today and see you sa next video.